guys, good afternoon. So ngayon guys, mag DIY lang tayo, mag change oil guys. Dahil 2 months na yung ating motor guys. Nasa 1,300 na yung tinakbo nito guys. So pangalawang bisis na change oil. So hindi ko muna to gagamitan ng compressor guys. Yung pag ano dito guys, dito hindi ko muna siya hanginan ng compressor guys. Okay lang naman to guys kasi malinis pa naman yung ating makina dahil 1 month nag-change oil tayo. Kasi 500 and then 1,000. So ngayon 1,000, lumampas na to ng 1,000 guys. So DIY ko lang mag-change oil. Kasi yung dati guys, nagpa-change oil ako sa kasa guys. Nasobrahan yung karga ng oil guys. Kinargahan niya ng 900. So yung oil ng ating unit guys is nasa 0.7 lang guys. So nandito sa kanyang gauge guys. Yan, dipstick. Ito guys. Yan. 0.7 lang, 0.7 lang yung nakalagay. So nagtataka ako dati guys, sakal yung makina ko guys mula nung na-change oil sa kasa. So ngayon pumunta ako kanina, nagbayad ako doon guys. Bumili na lang ako ng oil sa kanila at saka pina-check ko yung pina-record ko na lang. Kakilala ko naman yung insert sa opisina guys. So pina-record ko na lang yung pagbili ko ng oil saka yung sa warranty nito guys, warranty record nito guys. Sa Q po niya guys, pina-record ko para ring na doon na change oil nila guys. So baba na natin yung oil guys, bubuksan na natin yung makina. So ayan guys, tatanggalan na natin ng oil, didrain na natin yung oil ng ating unit. So DIY lang tayo guys, kayang kaya, basic lang naman to guys. So yan, malinaw pa yung oil guys oh. Hindi pa maitim kasi 1 month lang to nagamit. Saka hindi pa araw-araw na tumatakbo yung ating unit guys. So kailangan lang natin mag change oil kasi yun yung procedure ng ating unit pag bago pa yung unit natin guys. Pagdating na naman ito ng 1,500 to 1,600, change oil tayo agad. So after nun pwede na tayong mag change oil 1 buwan kalahati or pinakamataas yung 2 months, lalo na hindi natin araw-araw ginagamit yung unit. So yan guys, pababain muna natin yung lahat ng oil guys. Yung oil natin guys, 1 liter, kailangan lang yung ilagay natin. So 700 dahil yung nakalagay sa ating dipstick 0.7 lang yung ating oil. To sa drain plug natin guys, 0.7 lang. So ibig sabihin
yung oil natin is 700 lang yung ilagay natin. Kasi nung nilagyan to sa kasa yung nakaraan nga 900, sakal yung makina natin guys. Lumalabas yung oil dito guys, buti naagapan guys dahil may alam tayo konti sa pag-ano ng oil guys. So ayun guys, gumawa tayo ng ano, may lumang lagayan ng oil guys, may number to guys. So ito yung basihan natin guys. So sukatan natin guys, 700 lang yung ilalagay natin para hindi sumobra yung oil nya guys at hindi sakal yung ating makina. Oops. So ayan guys, oh, kitang kita 700. Lapas na. Wala, tama lang yan. 700 yan. So maglalagay na tayo, balik na natin yung bagong oil na. So kailangan meron tayo nito guys. So ganyan lang kasimple guys, mag DIY, magkabit na maglagay ng oil. So kayang kaya nyo yan guys, mag DIY kahit di na sa mekaniko. So ayan guys, tapos na natin nalagay yung oil nya guys. So punas na lang konti para malinis. Okay, balik na natin yung dipstick or yung drain plug nya. So ayan na guys, tapos na tayong magsalang ng bagong oil guys sa ating engine. So start na natin yung makina para maka-recycle yung oil guys, para makaikot sa makina yung oil guys. So yung odo natin guys, 1280. So pangalawang change oil. So pandarin na natin guys para marinig natin yung andar. Swabing-swabe yung andar nito guys. Ayan guys. So yung engine natin guys, huwag kayong magtaka kung pag malamig yung engine natin sa umaga, lalo na pag umaga guys. Ganyan din tong unit ko guys, namamatay talaga guys pag malamig pa yung engine. Pero pag na warm up na natin yung engine guys, so yung minor nya guys nasa 1000 RPM, steady siya ng 1000 RPM. So hindi na siya namamatay. So ayan guys, hindi na mamatay yung ating unit kasi hindi naman masyadong malamig yung unit natin guys, kasi distansya ito sa bahay guys, nasa ibabaw ko nag change oil para ma-vlog ko yung pag change oil ko guys, kasi yung sa baba maraming tao at saka maingay doon guys. So ayan, yung unit natin guys hindi na siya namamatay kasi medyo mainit na yung makina guys, naka warm up na guys. So huwag kayong ma-discourage sa unit nyo kung sa umaga hard starting, kasi ganyan talaga pag carburetor type yung ating unit guys. Kusang namamatay pag malamig ang engine. So sa akin guys, F6E, yung F6E ko na multicaban guys. So ganon din nangyayari pag umaga hard starting, pero pag na warm up ko na yung makina, napainit ko na konti yung makina guys, wala nang hindi na siya namamatay guys, nasa tono na yung minor niya guys, nasa 1000 RPM na. So kagaya rin ng unit natin guys. So kailangan di na tayo magtaka niyan kasi
ang unit natin, wala namang ECU yung unit natin guys, kasi carburetor type to. Kaya pag malamig talaga ang engine, namamatay talaga guys. So sa loob ng 2 months, yung unit natin goods na goods guys. Saka marami ding nagsasabi na para din siyang PCX. Kumbaga hindi rin siya magpapahuli guys. Sa disenyo niya guys, astig din guys. So don't forget to subscribe my YouTube channel guys kung nagustuhan nyo yung aking munting video, para makapag-share pa tayo at makapag-upload pa tayo ng marami pang video about sa ating Easy Ride 150p. Dahil sa Cebu guys, marami sana to guys, kaso wala namang nagba-vlog doon partida about sa ating unit na Easy Ride 150p, para may mga dagdag sana tayong kaalaman kung ano ba ang experience nila sa kanilang mga unit. So tayo nagsadya tayong maggawa ng vlog nito guys, para din naman sa mga nagbabalak na kumuha nito guys. So magkakaroon sila ng idea kung maganda ba ang unit na ito or hindi, or ma-issue ba ang unit na ito guys. So far sa 2 months old na paggamit natin guys, yung sa brake light system lang yung may problema, kunti lang naman. About sa kanyang makina guys, so walang garalgal sa makina. So paparinig ko yung andar ng makina guys. So dito tayo sa may tambutso niya guys. So ayan guys, oh, pinong-pino yung andar ng ating unit guys. So goods na goods talaga yung ating unit. Hindi ko naman to pinagyayabang, pero may quality din talaga itong ating unit guys. So matining yung andar ng makina guys, walang garalgal. So, yun lang yung update natin guys. Huwag niyo lang kalimutan mag-subscribe, support ng ating YouTube channel Tiglin TV. So yan guys, good luck, God bless, and bye bye.